Gila raw nga maalibyuhan na ang problema sa tambak nga basura sa Zamboanga City human gisugda na pag-operate ang dugang cell sa sanitary landfill sa syudad. Ano yung report ni Krisa Dapitan? Daw bukid da kining mga basura nga nakatambak sa cell number 2 sa sanitary landfill sa barangay Salaan sa Zamboanga City. Sumala sa Office of the City Environment and Natural Resources, ana-ana sa full capacity ang cell 2 nga unang giablihan tuig 2020 pa. Aron maalibyuhan ang problema sa tambak nga basura sa sanitary landfill, giablihan na ang bagong cell number 3 nga anaa sa 1.7 hectares. Sumala sa OCNR, kining cell number 3 adunay 3 years nga lifespan nga kayang mag-accommodate og 200 tons nga residual waste o basura kada adlaw. Kining maong proyekto gigahinan og 99.94 million pesos nga budget sa gobyerno. Our plan for the cell 2 is to cover it with soil as mandated by the law. Tan target lang kami, kalablas sila 3 years, LDSUYO conditions, well-managed well-operated in such a way na hindi itong compromise aton mga environmental regulation and policies. Dugang sa OCNR, sa mga milabayng tuig, anaalang sa 160 hangtod 190 tons per day ang basura nga makolekta sa syudad kada adlaw. Apan, sa ulahing tala sa ahensya sukad Enero hangtod Abril ning tuiga, ana-ana sa 200 tons per day ang basura. Ana sa kinatibuk ang 10.6 hectares ang sanitary landfill. Busa, gilaraw sa ahensya ang paghimo og 5 ka cell sulod sa maong landfill. Gani sa karon, ginasugdan na nila ang paglihok alang sa pag-abli na sab sa cell number 4 nga posibleng ablihan ug magamit sa tuig 2027. Apan bisan niini, giawhag gihapon sa OCNR ang publiko nga mutabang sa pakigbatok sa problema sa basura sa syudad. This is our waste management program. Really asigura kay we are segregating our waste para elko sa kita libabuta alya is talama kita residual. Debe man ayudahan kita todo kay el problema na waste management is really a shared responsibilities. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.